Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin kung paano kayo mag-farm ng gems dito sa Kaban Mobile Infinite Combo C server. So, tulad ng dati, alam ko meron ako nagawang video regarding dito. Pero this time, yung mga possible lang na kikita kayo ng gems kapag ginawa nyo itong mga steps na to. So, let's start. Now guys, before tayo mag-start, no, congratulations sa ating YouTube channel, no, for reaching 10,000 subscribers last week. And thank you sa pag-support ninyo sa aking page, no, pati sa channel. So dito hindi ko na papabagalin, no. So how to farm gems, no. Yun yung talagang topic natin for today's video. So simple lang naman guys, ito 5 lang to na madalas kong ginagawa kasi hindi na effective yung previous na farming ng gems ko way back January. So this time is updated na to. So unahin natin yung step number 1, no? Yung aking AP, DP, tsaka War XP Saber. So pupunta tayo ng agent shop. So dito sa agent shop, search nyo lang guys ay AP Saber. AP Saber. Ayan. So lalabas dito yung mga 0. Ayan, 0 over 100. Pero ang hahanapin nyo is yung may 100 ito. So, ito guys, easy to. Ito yung pinakamadali sa lahat ng farming ko ng gems, no? Kasi dito, hassle free, tapos yung, yung EXP, yun lang yung ilalagay nyo, and then, yun na, i-bend nyo na siya, multiple bend. So, ang unang step dito is, syempre, titingnan nyo yung soul ability ng character nyo. So, soul ability, ito yung runes, no? So, dito makikita nyo AP, nasa baba. Yan, no, AP o 22 over 1,000. Yan, nabibenta kasi yan, guys. So, yun yung tatargetin natin dito sa ating number 1, no? So, after nyan, punta kayo sa port locks. Yan. So, meron ka ng AP. Ngayon, yung lalagyan ng AP, kailangan mo. Pupunta kayo kay Grocer. Yan, kay Grocer sa pinakailalim. So, eto guys. So, AP Saber, War XP, and then DP. So, kailangan kasi ito ng mga players. Also, yung character mo din, kailangan nito. And bibili ka dito 5M. So, ang ginagawa ko dito, bumibili muna ako ng ALS, no? Tapos, after ko makabili ng ALS, bibili ako maraming ganyan. And then, tsaka ako ngayon ilalagay yung aking soul ability, itong AP. Diyan sa laman yan. Ngayon, pagpunta kayo ng agent shop, yan, total nyo lang. Pag may nakita kayo dito 100 over 100, yan yung capacity ng isang AP Saber na lalagyan. So, yung 5M mo gagawin natin gems, no? So, ayan, yan yung bentahan ngayon, and soon tataas pa yan. So, tulad nito, pag madami na kayong i-binibent, so 240 ngayon, mga siguro hanggang bukas, aabot ng 250 yan. So, benta kayo maraming ganito kasi maraming bumibili na to. Kasi instant AP ito guys, instant. So, next will be yung ating DP Saber. Isa pa to. Ito, mahal to for sure. Ito, mahirap yung kunin. DP. So, yung DP sa honor points ito, guys. Tapos, ang last is yung ating War XP Saber. So, yung mga mahilig mag-war, yan yung kailangan nyo, no? 500 o 400 gems agad yung katumbas. So, ginagamit naman siya usually sa ranking tsaka merit medals. So, yun. AP, DP, and then War XP Saber, guys. Yan. Makita nyo sa other functional items, other special items. And then, browse lang kayo. And then, timingan nyo yung pagbibenta. So, next will be our, ito, alam na ng lahat yung currency. So, punta tayo sa ALS, 55M, guys. So, pwede nyo i-bend yung 55M nyo into gems. So, magkano na ba ngayon ang 55M? Check natin tayong event items. So 1.9k na gems. So pwede na rin, hindi na rin masama. Dati kasi 5k to, ngayon 19 na lang. So pababa dahil mas marami na nakakapag-farm sa mga dungeon na high level dungeon. So S1, S2, mga ganyan. As B3F yan. So yan yung second, no, sa ating farming ng gems.
So, itong pangatlo, ito, I think, hindi to napapansin or ini-ignore to ng mga players. So, go to agent shop and then punta kayo sa inyong weapons. Weapons, any weapons guys Pero dito, ang weapons na ikakarga nyo ay sig metal pataas. Dapat plus 5. So, dito, ang target nyo is mga plus 5 at saka plus 7. So, check natin sa plus 5. Yung plus 5 guys, meron ka ng 200 gems, no? So, bakit ako nag-iipon yan? So, ang range ko kasi dito na makukuha yung gems ay 100 to 200 gems per bend. So, kung may plus 5 ka na pulot, i-bend mo na yan ng 100 or 150. Depende. Pero ang grade na dapat yung targetin ay sig metal pataas. So, check natin sa mithril. Plus 5 guys plus 5 to. So, ayan, 50 gems, 82 gems. So, hindi, yung target kasi natin dito is pinang-collection kasi nila yan. And yung iba, tinatamad na yan mag-ups, no? Kasi baka failed or something. Kasi kung dito, kung kukumpitin mo, mas mura kapag binili mo na rekta kaysa sa ikaw ang nag-upgrade. So, ito yung goal nyo. No? Pagka-farm nyo, then yung ups nyo to, yung mga ganito. And then, i-bend nyo, 300 gems. So, basic na basic, no? Paano pag mga arcadium na? So, plus 5. So, wala. So, pwede ka mag-bend dito. One slot, bend mo ng 100 gems or 200 gems. Easy gems to, guys. And then, plus 7. Kasi bakit? Kasi kaya kayo mag-bend ng ganyan is para dito sa collection. Punta kayo sa upgrade, sa pinakababa niyan, meron dyan mga items, no? Na kailangan mo i-upgrade ng plus 5, plus 7, plus 5, plus 7, guys. Ito, tulad nito, na plus, plus 5. So, binibili nila yan instead na sila yung gumawa. So, plus 5, plus 7, yan. So, plus 7, guys, dalawa. So, palagi nyo tatargetin yan kasi ganyan ginagawa ko. And then, dyan din ako nakakakuha ng easy gems. Ayan, dyan. So, plus 9. Lalo itong plus 9, napakahirap yan. So, sulit na ang 500 gems dyan. Ayan, tulad nito, nakapag plus 7 ako ng isa. So, ayan. Ako yung nag-ups. Ayan, plus 7, plus 7. Lahat yan tatargetin nyo. Kasi nandyan yung gems talaga. And may mga players na tamad mag-up. So, bumibili sila ng rekta. So, yun yung number 3 guys. So, number 4 is yung, syempre, hindi pa rin nawawala ito sa ating listahan. Upgrade cores, force core, at saka chaos core. So, muna kayo sa chaos core muna. Ito yung una kong tinatarget, chaos core. Kasi panay ang eka ko ngayon. So, ayan, chaos core. Kung magkano ngayon? So, 80. So, 1.6. Basic na basic, no? Kasi ang target market nyo naman dito ay yung mga player na madalas mag-ups, madalas magbasag na accessories ng item, yung mga tipong wala na silang mapaglagyan ng gems nila, yun yung target nyo. So, sasalpak mo ngayon dyan yan. So, paano yan? Magkakrap ka nito. Tulad ko, ang dami kong pinasok na eka. Ayan, na Fragment of Chaos. So, yung eka dito, puro free entry. Pinasok ko yan hanggang hanggang kay Tyrant. So, hanggang doon lang yung kaya. And ang goal ko lang doon ay XP at saka itong fragment. After mo makakuha niya, pupunta ka dito sa crafting kay Chloe. Request craft. Under 999 below ito. So, kailangan mo ng 10M. So, magka-craft ka ng ganyan. Kulang pa kasi alts ko. So, pero yung fragment ko, ang dami na. So, pwede mong ibenta. So, makaproduce ka ng 80 chaos score. Ito. Matic yan. So, 80. Check natin 80 times 80 na lang. So, simple math na lang yan. 80 times 80. 80 kasi ang isa. 80. So, 80 times mo lang ng 80 cores yung nagawa mo. So, times 80 mo lang. So, easy. Easy, di ba? So, ganun kasimple. O, 80. So, dito nga lang sa 100, 84 na eh. Diba? Easy gems. So, dito ako madalas nagtatatambay. No? So, nilalaro ko yung price ng chaos score during kapag mag-e-eka ako. Tapos yung dito sa crafting, hindi pa ako nagka-craft eh. Iniipon ko muna to. Kasi alam ko na kasi gagawin ng iba dyan. Kaya ngayon pa lang, iniipon ko na para pag pinasok ko dito sa kay Chloe, dito,
Kasi meron ka pa rin Amity dito. Diba, nakita nyo Amity ko 2K. Kapag nag-craft ka pa rin ng Chaos Core, makakuha ka pa rin ng 11 na Amity. So, ipagpatuloy nyo na yung crafting nyan hanggang sa mag 3,000 kayo. And I think na makakapag-ipon kayo ng gems dyan. So, next nyo yun is yung upgrade core na. Sa upgrade core, usually, ganyan. Hindi ako sa upgrade core, no? Sa upgrade core set ako nagbebenta dito. Mga ganyan, 200 pieces, binibili yan. So, kapag naman bibiyakin nyo yan, meron dyang ginagawa. So, wait lang. Discuss ko sa inyo. Yung force core, ganun din. Alam nyo na yan? So, basic na basic sa inyo yan. Ngayon, paano nyo bibiyakin nyo yan? So, pag bibiyakin nyo yung Chaos Core set, punta kayo sa Bloody Ice. And then, pupunta kayo dito sa ano na to, sa NPC na to. Yung nasa labas, si Hieroglyph. Ayan, si Hieroglyph. Ayan. Exchange. Tapos, punta ka sa taas. Ayan, pwede kang mag-exchange ng mga Chaos Core. Then, mga Upgrade Core Ultimate, Upgrade Core Highest Core. Ito yung way para bibiyakin nyo yung bibiyakin nyo yung Upgrade Core set nyo into Upgrade Core. Yung magkakaiwalay. So, yan yung technique, guys. Hindi yan tinuturo ng iba. So, yan yung technique. Kung parang Hieroglyph dito sa Bloody Ice, and then exchange, and then blah blah blah, then ayan na. Ganun lang siya, sobrang basic. So, yun ating number 4. So, on our last na tip na mabibigay ko, guys, is Force Essence. So, bakit? Papunta na tayo sa mid-game to end-game. So, it means higher level na ng mga dungeons yung pinapasok ng mga players ngayon. Ngayon, yung Force Essence, kailangan yan sa Force Wing ninyo. Ngayon, magkano na ang Force Essence? Yun yung tanong doon. So, for the Force Essence, so dito ko nakakuha ng maganda-gandang dami ng gems. Dahil, nagpa-farm ako sa mga map part, mga RS. Kasi ang target ko lang doon ay yung 4 score low at saka 4 score medium. So, instead na bilhin ko yung 4 score, maglulot na lang ako ng 4 score. Kumita pa ako ng ALS. So, dito, ang target ko is, ayan, 27 ang isang piraso. Tama ba? Yeah, 27 ang isang 20 piraso. So, crap lang ngayon ng 199 yan. Yan, ito, 999, 1.5. Easy. So, easy lang yan, guys. Sobrang basic na sa inyo yan. So, ito kasi pinangpo collection and then ginagamit din for Force Wing. So, yun yung aking 5 na farming technique ngayon. Kasi medyo ang hirap ng gems ngayon at ang mahal ng gems ngayon. Ngayon, ito na yung way, itong 5 binanggit ko, ito na yung updated up to now na farming ng gems. So, nasa inyo na lang kung paano. Kung meron pa kayong ibang technique, so much better. Pero ito yung 5 na madalas kong ginagawa. Kaya hindi ako nauubusan ng gems sa character na to. So, ito nga pala yung character, from, kung napanood nyo yung 1, 2, 3, yung part 1, 2, ito yung 3. So, kasi na to na-max ko na lahat. So, yung mga runes na lang and then etc. So, I hope na may natutunan kayo in today's video and see you on the next video, guys. Bye-bye! See you.